Ano ba sasabihin ko? Ano? Hello? Guys, andito tayo ngayon sa sa Laguna. So dumayo talaga ako para gumawa ng biogas kasi kailangan natin ng inoculant. So ngayon, ang gagawin natin bibili muna ng mga materials. So meron na akong dalang konting materials pero kulang pa tayo ng mga PVC pipe at saka mga fittings. Tsaka na din, sealant. Ano, spring yan? Dito na tayo sa hardware. So bibili tayo ng kailangan natin na gamit. Wala pa lang akong pera. Tara, bili tayo dito. Ayun, medyo natagalan kami kasi lumipat pa kami ng ibang hardware. Yung una naming hardware na napuntahan, ang mamahal ng mga materials na binibenta nila doon gaya ng PVC pipe. So umikot muna kami, naghanap ng mas mura. Kasi syempre kailangan natin magtipid. Dapat pinakamababa na presyo kung maaari para sulit naman yung gagawin natin na digester. Game. So ito na yung natin, mga materials. Makita mo nga. Kulang yung mga tools na nagamit ko, guys. So, ibig sabihin, kahit sino pwedeng gumawa ng biogas digester. May gamit ka man o wala. Basta meron kang materials. So ito yung gagamitin natin na na lalagyan niya. Naka digester, timba na may takip. Wala talaga akong eksaktong measurement, guys. Ang ginagawa ko lang is sinusundan ko lang yung proportion ng digester na ginagawa ko. Ibig sabihin, madali lang tong gawin, tong ganitong klase na mini biogas digester. Bago ko ipakita yung buong process ng paggawa ko ng mini biogas digester, ipapakita ko muna sa inyo yung pinaka-diagram para at least may idea kayo kung ano-ano yung mga parts na bubuuin ko. Tsaka explain ko na din yung sinasabi ko na proportion. So kung ito yung pinaka natin, timba or yung digester, tapos ito yung takip. Ayan. So, ang sinasabi ko na sinusundan ko na proportion is, for example, itong input or inlet. Ito. Yung sukat nito, hindi to kailangang eksaktong-eksakto. So, yung proportion na sinasabi ko, ito, ang kalahati ng digester. Ibig sabihin, itong pinaka-input natin or inlet, kung saan dito natin pinapasok yung feedstock natin or yung pakain para sa digester, dapat hindi ito siya iiksi. So, kailangan ang haba niya is lagpas kalahati. So, mula dito sa kalahati hanggang papunta dito sa baba. So, ito yung pinaka-allowance niya na height. So, kahit itong na to, nandito, sa pinakababa, okay lang din. Okay lang din na nandito siya na parte. Yung pinakahaba niya. Wag lang na nandito siya sa taas na parte. So, yan yung proportion ko. Mula kalahati hanggang dito sa bottom. Tapos, yung output naman natin or outlet, so, gagamit tayo ng elbow, which is i-explain ko naman during process ng paggawa. So, hindi din yan siya pwede na lumagpas ng sobrang iksi. So, mula kalahati din yan. Ayan. Itong naman natin, outlet. So, kung ito yung elbow, pwede din yan siya na mula dito sa kinalalagyan niya, diretso pababa.
Pero, yung ginagawa ko is nandito siya sa kalahati, halfway ng timba. So, okay lang yan, ganyan. Hanggang dito sa baba. Walang problema yan. Pero, ang ginawa ko, ganito yung sukat niya. So, kalahati. Bakit? Kasi, pag naglagay tayo ng feedstock or pakain dito sa digester, ang tendency talaga niyan is, it's either magsisettle dito sa ilalim yung pakain. Imagine, puno na to ng tubig ha. Kasi may tubig naman talaga ang digester. O ganyan, puno ng tubig. Pag naglagay tayo ng pakain, magsisettle yung solids dito, yung pakain natin. Mga panis na pagkain, kanin, mga balat ng gulay, magsisettle yan dyan. Yung iba naman na part is lumulutang. Kasi may mga magagaan na parte eh. Example, yung mga ibang parte ng balat ng gulay, lumulutang yun siya. So, ang purpose niyan kung bakit nandito ang outlet natin, kasi kada buhos natin dito ng tubig, or yung feedstock natin, pakain, madi-displace yung tubig nito. So, ibig sabihin, kung gaano karaming binuhos natin, yun din yung ilalabas niya. So, ang iniwasan ko dito is, yung pinaka-feedstock natin na wag sumama. So, yun yung pinaka-purpose niyan. At kung bakit kalahati yan siya, kasi mag-iipon kasi tayo dito ng gas. Hindi naman natin gustuhin na kung nandito yung ganito lang kaiksi yung ano natin, outlet, pag bumagsak yung tubig dito sa, or bumaba yung tubig, ibig sabihin, lahat ng hangin, or yung naipon na biogas natin, lalabas sa outlet. So, yun yung purpose niyan kung bakit halfway din yung tubo niyan. Para yung gas is maipon, at the same time, pag nagdagdag tayo ng feedstock, hindi lalabas yung mga bagong nilagay natin. Tapos yung nakalutang, which is digestible pa din naman yan, meron pa din yung energy content, ayaw din natin yan na lumabas. Kasi madidigest pa yan siya ng bacteria in the long run. So, yun yung yun yung sinasabi ko na proportion. So, parating andito siya sa kalahati, halfway nung buong length nung, or height pala, buong height nung timba natin. So, kahit anong laki na digester yung gagawin nyo, pwede nyo tong sundan. So, mas maganda, ito naman, mas maganda to kung mas mahaba. Bakit? Kasi, pag nilagay natin yung feedstock, dito siya agad sa baba magsisettle. So, nandito yung pinakamaraming mga bakterya eh. Pero, since yung design ng mini biogas ko, meron tayong agitator, or mixer, ibig sabihin, kahit kalahati lang tong dito, yan, kalahati lang, magsisettle pa din. Pagkatapos kung ibuhos yung pakain, yung iba magdi-displace, lalabas dito yung ibang na-digest na. Ito naman dito na part, mga tubig na tong, part dito. So, paglabas ng tubig, nandito yung mga feedstock natin, iikutin ko na to. So, lumabas yung tubig, saka mo inikot. So, pag inikot mo na to, mahahalo na yan siya lahat. Ibig sabihin, yan yung mag-i-speed up nung digestion. Kasi, ang digestion kasi, kagaya natin, tao, hayop, nginunguya natin. So, si digester, wala naman tong ngipin. Wala din siyang stomach muscle. So, walang maghahalo nung kinakain niya. So, tayo yung maghahalo nung pinakain natin. So, pag nahalo to, malaking chance na lahat ng pieces nung hinulog natin, mga durog na pagkain, mahahalo sa buong mixture. Ibig sabihin, didikit lahat ng sabay-sabay yung bakterya sa nilagay natin na feedstock. So, pag mas maraming bakterya na madidikit agad sa feedstock natin, mas mabilis yung digestion. Kasi, dito, parang in unity, there is strength. So, parang kung lahat yung bakterya isabay-sabay na kakain dito sa mga feedstock natin, mas mabilis yung production ng biogas. So, yun yung guys. Ulitin ko lang ha, yun lang yung gusto kong ipaano sa proportion. Kaya, kung mapapansin nyo, wala akong masyadong precise na
sukat para sa digester ko. Tinatansya ko lang tong ano dito, yung mga length ng tubo. So kayo din kung gagawa kayo, sundan nyo lang din yung proportion. So walang problema kung gaano to kahaba, basta huwag kayong lumagpas sa kalahati ng digester. Tapos, unawain nyo din yung ibang input na sinabi ko sa inyo, yung mga ibang tips kung bakit nandito lang to sa design ko at saka kung bakit ito mas mahaba. So, yun yung explanation dito. So, again, basta hindi lumagpas dito sa halfway ng buong sukat ng digester natin. So, yun guys, sana nakakuha kayo ng tips galing dito sa ginawa ko na diagram. So, tuloy na natin yung paggawa or pagbuo ng digester. 2/3 lang yung yung kailangan natin na tubo. So bali pwede na 1 foot, tapos plus ilang inches. Okay lang naman mahaba, pwede maiksi. So ito na yung pinakagagamitin ko na sukat, 20 inches. So ganyan lang yan siya yung puputulin natin. Pwede rin na mas mahaba pa, depende sa inyo. Wala namang problema yan kung hanggang kalahati lang o hanggang dyan yung tubo na sukat. So ayan, so dagdagan natin, gawin natin 25 inches yung natin. So kayo na bahala magtansya. So yan yung sukat na napili ko. So bali 2 feet yung natin. Yan guys, ganda ng pangputol ko ng ng tubo. So kung may matino kayong pamputol, kayo na bahala na gamitin yun. Basta ito na yung pinakamatino ko na pamputol sa ngayon ng tubo. So meron na tayong input natin. So yung naman, yung output, yung puputulin natin. So yung output natin, ganito naman yung itsura niya. Papatagilid. Puputol muna tayo ng estimate lang din na sukat. Pag meron na tayong butas dito sa loob, ganito yung itsura niyan sa yung pagkakabit niya. Ganyan yung elbow. So yan yung susukatin natin. So kahit ilang inches dito. So pwede na sa akin yung 10 inches lang yung puputulin natin. Yung dito naman, yung pagtansya natin sa output, so ganito yung itsura niyan sa loob. So yung haba natin, kalahati lang. Yan, para yung lalabas niya na input, yung tubig-tubig. Kasi nagsisettle yung yung pinaka feedstock natin. So dapat nasa kalahati tayo. So pag nagbuhos tayo ng input, yung lalabas lang natin is yung tubig. Is yung liquid part na na-digest na ng mga Kasi bacteria. magbubutas tayo dito eh. So nasa loob to siya. Ayan. Pero yung haba niya din sa loob, kalahati. So magpuputol tayo ng 5 inches. Yun yung para sa loob natin. Ayan. Ayan, buo na yung natin, magbubutas output tayo or yung ngayon dito. outlet natin. Sana natin timba. So yung space naman ng ng output natin, so maglalagay lang tayo dito ng ilang inches na clearance. So tansyahin nyo lang din. Yun naman yung sobrang baba. Dapat nandito banda. Ayan.
So yung sukat nito, ayan, mga 1 inch and half lang yung ano natin. So yan, dan tayo magbubutas. So kung may matinong pambutas kayo, yun yung gagamitin nyo. Sa akin, yung gagamitin ko ngayon is itong soldering iron lang muna. Kasi ito lang yung available ko. Butasin natin to. Waitan muna natin para meron tayong palatandaan. Scratch na lang natin. So yun yung palatandaan natin. So nabutas na. Kakabit na natin to. Dito to sa loob, yung mas maliit, mas maiksi. Ito mas mahaba dito sa labas. So ipasak muna natin to. Medyo ano siya, fit yung pagkakabutas. Ayaw pumasok. Ayan. So medyo ano siya, maganda yung pagkakabutas niya. Para konting-konti lang yung sealant na ilalagay natin, or mas madali siyang i-sealed mamaya ng epoxy kasi medyo matigas na yung pagkakabutas. So fit na fit yung ano natin, butas. Then ito yung sa loob. Ayan. So yung sunod na bubutasan natin, ito naman yung sa input natin. Inuna natin yung output kasi mas mahirap magbutas dito sa gilid. Mas madali magbutas sa taas. So ito naman yun. Kailangan natin magbutas dito. Ayan. So meron na tayong ano, scratch. Tsaka advantage din pala guys pag soldering iron yung gagamitin nyo sa pagbutas. Itong plastic kasi na to, nagka-crack to siya pag nadiin ng husto. Nag-exert tayo ng pressure. So example, kutsilyo yung ginamit natin pambutas, pwede siyang mabasag. Pero pag tinunaw nyo muna yung plastic, smooth na smooth yung ano niya, butas niya pagkatapos pag soldering iron yung ginamit. So ito yung isang advantage. Pag board drill bit naman ginamit nyo, maluwag siya. Okay. Pero maganda pang butas yun. Yun nga lang maluwag, hindi siya fit na fit. Ayan, medyo ano na siya. Medyo bumao na yung tunaw natin. So ang gagamitin ko na lang, ika-cutter ko ngayon dito sa taas para mas mabilis yung pagbubutas natin. So pagtingin nyo na ano, parang masikip pa, huwag nyo ipilit kasi nababasag yung ano, yung plastic. Lakihan nyo na lang konti yung butas. Ganito itsura niya sa loob. So pwede nyo pa itulak hanggang dito. So ayan. Pwede na to. So yung susunod natin na puputulin guys, ito yung ano natin, manual agitator. So yun yung panghalo. So yung gagawin natin muna ngayon is yung jacket niya. So yung jacket ng agitator natin,
kasing haba lang din ng input. Yan, may purpose yan kung bakit sing haba sila. So mamaya malalaman nyo. So sa ngayon, kakat lang muna natin. So 25 inches to. 25 inches din yung sukat natin. Ayan. 25 inches. At meron naman akong maayos na pamputol sa ngayon. So ito yung gagamitin natin na pamputol para hindi na nakakapagod. So itong jacket ng agitator, bubutas ulit tayo dito. Kapal pala ng plastic sa gitna. Tapos na yung natin, jacket. Yung puputulin naman natin yung 1/2 inches. Yung 1/2 inches, ito yung ipapasok natin dito sa jacket. So yung haba nito, syempre mas mahaba konti kaysa sa jacket natin. Ayan. So mag-iwan lang kayo ng ilang inches dito. Pwede na yan. So yung ganito kahaba at saka dito puputulin na natin. Sika, nadali yung kamay ko. So kung ito 25 inches kanina, tukatin natin kung gaano to kahaba. So at least 28 inches. So yan, 28 inches yung natin. Yung inner pipe. So ito yung connected sa talaga. Ito talaga yung agitator. Tapos magpuputol tayo ng handle ngayon. Yung handle naman, since hindi naman siya tatama dito, okay lang kahit gaano kahaba. So yan yung reason kung bakit pinagpantay ko yung jacket at saka yung input So, para yung ilalagay handle ko at saka yung is paddle sa ilalim hindi magtama. Around 6 inches. Tapos, yung handle niya. So, yung handle niya, 5 inch pwede na. So, ito na yung natin, panghalo. So, yung natin guys, 28 yun kanina. Gagawin ko na lang siyang 27. Kasi sumasayad na siya sa ilalim. Pwede din naman na wag bawasan, tapos iaangat to siya lahat. Ito. Pero, babawasan ko na lang. Para mas mas mabilis. Good na to. Yung susunod natin na gagawin, lalagyan natin to ng paddle. Yung sukat ng natin, yung paddle, pwede na to, total na 7 inches. So puputulin pa naman natin to. Hindi naman to sasabit dito.
So okay lang mahaba, pwede 5, pwede 4, so depende sa inyo. So sa akin, okay na sa akin ang 4 inches. So dalawa yon, magkabilaan yung 4 inches dito at saka dito sa kabila. So puputol tayo ng dalawang 1/2 na PVC na tag po 4 inches. So ayan, dalawang 4 inches. Nalagay natin ngayon. Yan na yung pinaka-paddle niya. So hindi naman siya sumasabit. Pipit-pitin natin yung mga dulo. Ito, pinapalambot ko lang yung PVC. Ayan. Yung setting ko naman 300 degree para mas mabilis siya malusaw or lumambot. Hindi naman malusaw kundi lumambot lang. Kung wala naman kayong heat gun kagaya nito, iano nyo na lang sa apoy, papel, tapos sunugin nyo, then iano nyo yung PVC. Tansyahin nyo lang din na wag masunog. Basta painitan nyo lang yung PVC. Madali lang naman tong lumambot kahit wala kayong heat gun. Kasi yung ginagamit ko dati, lang, papel at saka sinisindihan ko yung papel, tapos ayun na, pinapainitan ko na tong PVC pipe. Pwede din yung gayon para meron kayong alternative. So ito na yung natin na pitpit. Ayan siya Kakabit na natin to ngayon dito. Magiging siya, propeller. So itong isa nakatagilid. Ayan So nakatagilid siya pa ganyan. Yung kabila naman ganyan. Ay, dapat nakano sila. Ayan, kung nakikita nyo. So magkaiba yung niya, angle. Ayan magkaiba yung angle. Para naging siya, propeller. Tapos didikatan na natin to ng sealant para hindi siya mahulog. So yan na yung itsura niya sa ilalim. So ikutin ko lang para makita niyo. So ganyan yung itsura niya sa ilalim So dito kayo sa taas nakahawak, ikutin nyo. Ayan. Ito na fittings guys, puputulin ko. Kasi ito yung nasa ilalim. Yan, puputulin ko. Ito ngayon yung nasa itaas. Yan, nakaganyan siya. So magbubutas ulit tayo dito. Bali ito naman yung magiging daanan ng biogas na naipon sa loob. Ito. So ito yung sa ilalim. So kailangan ko itong putulin para pag umabot yung, in case lang na umabot yung slurry natin or yung tubig sa baba, walang matatrap na hangin. So lahat ng hangin makakalabas kasi ito na lang yung surface dun sa ito na lang yung harang. So puputulin ko siya. Ayan. So may thread pa din naman siya May thread tapos mayroon pa din siyang surface na hawakan nung pang-ipit natin or pang-tighten natin mamaya. So ayun. Pinaiksi nga lang natin para walang matrap na gas. So ito sa ilalim. So magbubutas muna tayo dito. So itong part na to dito mas manipis to kaysa sa gitna. Kaya tingin ko mas madali itong butasin dito.
portion sa ilalim. Kaso parang maliit yung butas natin, kailangan pang lakihan. Maliit nga, hindi pa kasya. Kaya natin konti. Lalagyan na natin ng sealant. Binaliktad ko yung takip ha. Nasa ano tayo, nasa ilalim. Sa loob na part. So ito, mas okay na sobra yung ilalagay nyo na sealant kaysa sa kulang. Ayan. So, ganyan yung itsura niya. Tapos ito, higpitan na natin sa kabila. Ayan. So kalat lang natin konti. Goods na yung ano natin, gas output. So lalagyan na natin to ng ano, ng PVC dito or elbow, tapos hose. Ito na yung output natin. Input, tapos ito yung manual agitator natin. So lalagyan na natin to ng mga epoxy. There's a play. Ito, epoxy yung ilalagay natin dito. Kung dito, sealant yung nilagay ko kasi magsiserve yun as parang gasket. Pero dito sa main na ano kasi to, kailangan dito yung matibay at saka yung matigas para hindi to gumagalaw. So dito sealant, dito epoxy talaga ilalagay natin. So magmi-mix muna ako. So ito yung ginamit natin, epoxy A at saka epoxy B. So pinaghalo natin to equal amount, equal part. So ito na yan, nahalo na. So ilalagay ko na ididikit ko na. So basta damihan lang natin yung paglalagay. Kasi kailangan natin ng tibay dito. Kasi iniikot natin tong part na to eh. So umuuga to. Luckily, itong gitna, makapal yung plastic. So mas matibay to na part. Kahit na inuuga-uga natin, iniikot, okay lang to na part. Basta maayos yung pagkakalagay natin ng pandikit. Pero mas maganda pala na niliha muna to dito. Nakalimutan kong lihain eh. Kaskasin ko na lang. Ayan no. So kayo, pag nilagyan nyo ng epoxy, mas maganda na lihain nyo muna. Yung ilalim na lang yung lilihain ko nito na part. So hindi pa naman huli ang lahat. Ito, lilihain ko na to dito na part. Kasi naalala ko na. Ito, ini-smooth ko lang yung yung epoxy. So para hindi dumikit yung epoxy, basahin nyo lang yung kamay nyo ng konting tubig. Pwede rin laway. Kung kaya nyo. So wakang tubig lang muna yung gagamitin natin. Ayan para mas smooth yung epoxy. Yan, para medyo siya. Lumapad yung yung ikakalat natin yung epoxy. Kailangan kasi nito na medyo malaki yung surface area na mapagkakapitan para mas madikit. So pag natutuyo ito bukas, pwede pa natin to lagyan ulit ng epoxy. So sa ngayon, inaano ko lang, pinaplat ko lang, pinapasmooth ko, tapos lilinisin ko na lang din para naman, hindi masyadong madumi. Ito, importante talaga to na part na walang singaw. Para mas makasiguro pa, lagyan ko na lang din yung gilid.
So doble na yung ano niya, yung seal. So meron tayong PVC cement tapos epoxy pa. So pagkalagay nito, itutulak natin to. Ayan. So automatic nag-seal na yung buong ano, epoxy at saka yung wall ng timba natin. Epoxy. Lalagyan pa din natin yung kabila nito. Go. Tara, hanap tayo nung ano, inoculant. Yan yung starter natin. So maghahanap tayo nung ano, dumi ng baka or kalabaw. Tara. Oh, at ito, meron tayong nakitang kalabaw tapos merong ano dito, oh, sariwa pa na dumi niya. Ito na lang kukunin natin. Wala kaming mahanap na ano baka. So yung kalabaw na lang. Pwede din yan. Ayan, buti na lang oh. May kalabaw naming nakita dito. Ano, dakutin na natin? Ay, hindi, palahin pala natin, huwag nating dakutin. Dami oh. So lagay natin dito sa ano, sa timba. Power to, power. So habang kinukuha natin tong starter natin or inoculant, explain ko na lang din kung bakit kailangan natin ng dumi ng kalabaw or baka. So lahat naman ng dumi kayang mag-produce ng biogas. Pero yung sa mga ruminant na hayop kagaya ng baka, ng kalabaw at saka kambing, sila yung pinakamaraming set ng microorganism na kayang mag-produce ng biogas. So, kailangan natin kumuha ng marami para mabilis tayo makapag-umpisa ng biogas. So, explain ko lang din. Bali kung hindi tayo kukuha ng dumi ng hayop, ng baka or ng kalabaw, ang mangyayari sa biogas digester natin ay magiging fermentation vat. So, hindi siya magpo-produce ng biogas. Magiging, example, yung mga balat ng gulay, prutas, magiging kimchi lang yun ang kakahinatnan nun kung wala yung set ng mga microorganism na kailangan natin para makaproduce ng biogas. So, yun yung kahalagahan kung bakit kukuha tayo ng starter. Ito yung pinakaayaw ko na part. Kasi maglalagay tayo ng inoculant. Pero ito din yung pinaka-crucial step para makaproduce tayo ng biogas. So, hindi ko pa sinisil yung takip nito. Pero nakaliha na. Para pag nalagay natin tong inoculant natin or yung starter natin, saka natin lagyan ng tubig. So, ito transfer ko na dito sa loob. Saka natin isisil. Sana huwag tumalsik. Ayun na, shoot na. Naman na siya. Lagyan na natin ng tubig. Ito yung kailangan natin galingan yung paglagay ng sealant kasi pag hindi natin nalagyan ng maayos ng sealant, magkakaroon tayo ng leak. Pag nagkaroon tayo ng leak tapos nalagay na natin yung takip, mahirap yun sa ayusin. Kaya ito, preparation, nakalihan ng maayos para kumapit yung elastomeric sealant natin. Tapos yung paglagay nito dapat siya, basta damihan yung lagay. So
So parang naglalagay lang to ng ano, icing sa cake. So ito din yung purpose kung bakit yung maliliit yung binili ko. Kasi pag nakalagay sa lata, ang hirap nun i-apply. Hindi kagaya pag nandito sa maliit na lalagyan, automatic yung paglalagay mo nung sealant, nakaganito, nakapaumbok. Mas maganda pag-apply. Ayun, natapos na natin yung paglalagay ng seal. So nakaubos ako ng dalawang maliliit na Volca seal. So ganyan yung paglalagay, oh. Medyo nakaano siya, sabang term yan, nakaumbok. Yung paglagay, nakabilog, yan, oh. Madami yung nilagay ko para once na ilagay natin tong takip, mapepress yung sealant, kusa siyang magiging parang gasket. So lagyan lang natin ng ng clamp, pero okay lang naman din na walang clamp. Basta daganan nyo lang dito ng something na mabigat para hindi gumalaw. Since may clamp naman tayo, so gamitin na natin yung clamp. Para tawag dito, nakadikit siya habang natutuyo yung sealant. So hindi siya pwedeng umangat habang pinapatuyo kasi mawawala yung natin dito, air tightness nung digester. Ayan. So yung bead natin nung elastomeric sealant, yan, nag-spread na to sa loob. So, ito, tubig na lang yung kailangan nating ilagay dito hanggang sa mapuno siya. Kasi nalagay na natin yung starter natin or yung inoculant. So, ang gagawin natin ngayon, pagkatapos nito, ilipat na natin to sa pwesto talaga na paglalagyan natin, kasi pag lagyan natin ng tubig dito, mabigat kasi ito, hindi na natin pwedeng buhatin. So magiging 80 kilos to kasi 80 liter tong ganito na na timba. So ayun, ililipat na namin to sa sa pwesto talaga niya, saka natin lagyan ng tubig. Saka i-connect na natin yung gas bag. Ayun. Itong LPG stove na to, minodify na natin yung nozzle. Nilakihan lang yung butas nito. So yung pinaka butas niya na sobrang nipis, binutasan lang diretso ng kung gaano kalaki yung nozzle. So naikabit ko na kasi. So basta nilalakihan lang yung nito. Nilalakihan lang yung butas. So ito, yung biogas natin papasok dito. At saka ito yung gagamitin na stove. Itong dito hindi to gumagana kasi hindi pa to nalakihan yung butas. So ito lang yung gagana dito. So isang burner lang yung naka-convert dito into biogas. Yan. So itong natin dito, pansamantagal. So ito naman yung modified na panel. So tapos na siya. Elastomeric sealant lang din yung ginamit natin na pandikit. Ito galing to sa 10 liter na nilagyan ng tubig. Tapos yung dulo ng PVC, which is ready na din siya na kabit. So yan. So pag naglalagay ka ng pagkain dito, gagamitin mo to. Pagka tapos tatanggalin mo, tatakpan lang din natin ng kung anong plastic na available para hindi pasukin ng tubig at saka kung anong insekto or hayop. Yan, dapat na sarado. Tapos ito naman, pwede na nating ikutin. Yan, pwede rin ganyan na lang. Tapos, ito yung natin, pinaka valve natin sa biogas. Ito yung control natin. Pero pwede naman itong nakabukas na parate. Kasi, sarado naman yung stove.
Tapos ito dito, kung napansin nyo, naglagay tayo ng T. Kasi ito yung dadaluyan ng biogas papunta dito sa ginawa natin na biogas storage. So gawa to sa PVC. Minelding natin, hot weld. So ang total nito na volume, estimate lang ha. So lagpas to 100 liter or almost 200 liter na siguro to kasi mahaba siya. So pag napuno to, almost 200 liter. So equivalent na 'yon sa 2 oras na cooking time pag napuno. So ayun,